Marami nating kababayan ang araw-araw na bumubuno sa matinding traffic sa Metro Manila. At ayon sa isang pag-aaral, bukod sa oras, bilyong-bilyong piso rin ang nasasayang kada taon dahil sa traffic. Balitang hatid ni Cara David. Para lang makatipid sa Christmas shopping, bumiyahe papapuntang Divisoria sa Maynila mula Pampanga sina Bimbo at Shena. Di alintana ang 3 oras na biyahe papunta pa lang na mas mahaba pa pabalik dahil sa traffic. Mas mura po dito. Mas mura? Hindi ba traffic naman? Oh, grabe. Grabe yung traffic. So ilang oras ang inabot ninyo mula Pampanga papunta dito? Papunta po dito 3 oras. At marami pang tulad nila na handang magsakripisyo sa ngalan ng pagtitipid. Ilang oras po kayo sa traffic papunta lang Umalis dito? kami doon mga 11. Kararating lang namin ngayon. Kararating nyo lang? Opo. Traffic, ma'am. Traffic talaga? O di ang laking perwisyo. Di okay lang kasi mas mura dito eh. Ilang daang metro lamang itong Jose Abad Santos Street kung kunyari manggagaling ka ng Caloocan papunta dito sa Divisoria. Pero kitang-kita nyo naman hindi pa rush hour pero sobra ng siksika ng traffic dito. Aabutin ka tiyak ng siyam-siyam bago ka makakarating sa iyong paroroonan. Sayang ang oras at ayon sa mga eksperto, malaking kasayangan din ito sa ating productivity. Oras sana ito na pwede na nating ginugol sa pagtatrabaho o di kaya ay oras sa ating pamilya. Ang oras may katumbas na halaga ayon sa mga eksperto. Halimbawa, kung ginugol sa trabaho o negosyo. Hiwalay na gastos pa ang panggas kung may dala kang sasakyan o pagkain kung magutom ka sa tagal. At hindi lang tuwing Kapaskuhan, katunayan aabot sa halos 140 billion pesos taon-taon ang nasasayang sa Metro Manila dahil lang sa traffic. Ayon yan sa pag-aaral ng National Center for Transportation Studies. Kasi may mga professionals tayo, for example, na time-based like lawyers, doctors, and businessmen. So, umikli yung business hours nila. Yung sa case ng mga workers natin, like yung mga construction workers, no, they're being paid by the hour, by the day, no. So, ito yung example nung nawawala ng opportunities, no, at saka nawawala ng income due to yung congestion natin. Bahagi niyan dahil lang sa krudo na tinatayang 1 litro agad ang nasasayang kung traffic. Kaya sa halagang 45 pesos kada litrong krudo ang matitipid sana ng mahigit 300,000 sasakyang dumadaan sa EDSA pa lang kung walang traffic, mahigit 14 million pesos na. Ayon kay Dr. Regidor, kahit pa kung tutuusin maganda at malawak ang maraming kalsada sa Metro Manila, kulang pa rin ito sa dami ng mga sasakyan. Kaya daw dapat palakasin ang pampublikong transportasyon tulad ng mga bus, MRT, LRT at iba pang train systems. The problem is, it seems that we have too many cars and we are very poor dun sa pag-implement ng mga regulations against, let's say for example, roadside parking. Kung magiging mas aggressive siguro tayo dun sa public transport infrastructure natin, magiging mas maluwang yung mga kalye natin eh. Cara David, GMA News.